Halagang yugto na ating abal na gawain. Praise God kung saan ang pakikinig ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y sama-sama tumayo, maminamahal. Tayo po'y sama-sama magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Na ito po'y dadalhin sa atin ng aking kapamagagawa, ating beloved preacher, Henry Tapnyo. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating kapamagagawang ating mga kapatid, ating beloved brother Ronald. Purihin ang ating bago tayo po dumako sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Inaaniyaan ko po na tayo lahat ay makipagkaisa dumalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa pangalan po ng aming pinakamamalapin sa Kristo. Sa hapong ito kami po labis nagpupuli, nagpapasalamat na muli po kaming pinarating sa banal na lugar na ito na kung saan dito ka namin malayang mapaglingkuran, gawin ang iyong kalooban. Malapang salamat po sa iyong pagtatagumpay ng mga balagawain na yung pinangunahan din ng isan simula sa iyong pagpupuri. Ito'y nakarating sa turo ng biyaya sa kalangitan, sa mga buhay na patot na pakinggan po namin, ang mga himalang gawa mo sa aming buhay, nagpapatunay na ikaw ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos. Malapanginoon sa bahagi ng pagpupuri na inalay ng mga pinagpalang mga awit. Salamat po sa iyong masaganang pisensya na binugos sa aming kalagitnaan. Sa pagkakaloob na ito po, isa sa pinakamahalagang inuutos mo. Kung kami po'y tatalima, nandyan lahat ang pangako mo. Malapanginoon, pagpapalang physical, material, sa papapalang spiritual. Malapanginoon, bago kami darako sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, narito kami. O Diyos, lahat ng abang lingkod, lubos po kaming nagpapakumbaba, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pagsalangsang sa iyong mga kautusan. Linisin mo kami ng kabalan-balan dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Malapanginoon, upang kami po maging karapat-dapat. Malapanginoon, nagbukas mag-aral ng balang mong salita. Samahan mo po kami, O Diyos, na aming pag-aaralan, O Diyos. Hallelujah. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng pag-ibig. Malapanginoon, nalisin mo po lahat ng mga uli nagadlang sa aming pakikinig pag-aaral ng salita. Sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangunang dalangin, pagluhod ng banal mong propeta, sama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabing, Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Makaupo na po tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos bago tayo po dumako sa palasalita ng ating dakilang Diyos. Tayo muna po ay sama-samang nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagbalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na nagpagligtas, ang lumikha ng langit at ng lupa, nagbigay buhay sa ating lahat. Amen. Ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, walang iba ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating buhay na Diyos. Minsan na pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos, yung malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ng ating malang Panginoon at tayo po ay sama-samang nagpapabot ng dobleng pag-respeto, paggalang sa maginamit po para sa ating mga kaligtasan, ang ating mga magulang natin sa ating malang Panginoon, ating minamahal, at kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating malabang lista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, Amen. Ang propeta po ng Diyos sa ating uling kapanahunan na pinagkaloob ng ating napakabayad na Diyos upang mangalaga po sa ating kaligtasan hanggang sa panahon pong ito. Naroon po sa panalangin, pag-ayuno sa kalapong mga beloved children, pinapaabot natin sa kanila ang mapagpalang hapon na po sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal, kagalang-galang natin po malapasto mula sa kanya pong minamahal na po't minamahal na manugang, mapagpalang hapon po sa kanila. Amen. At patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariw ang pinagpalang buhay, pagtuturo, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ng ating beloved Mama Dear, praise God. Sa hapong ito, praise God, pinapabugo po ang mapagpalang hapon sa lahat ng aking kapamagagawa, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher Edwin Montes, sa kanyang pong mahal na pamilya, sa lahat po ng ginagamit po ng ating buhay na Diyos, sa kanyang balaubasan, sa lahat ng ating mga minamahal ni Bida mga kapatiran na nakadalo po sa araw na ito, maging sa lahat po ng mga baguhan na binunga po ng banal na kausada ng ating malapay, muli po natin silang nakapiling sa oras na ito, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer na kantabay sa gawain ng ating malapangin, mapagpalang hapon na po sa ating lahat, sa matamis na pangalan po ng ating dakilang Diyos. Praise God. At bago tayo mag-aral ng salita ng ating malang yung abang lingkod, pinapaabot ko din, praise God, sa lahat ng ating mga pinagpalang, praise God, ina ng tahanan, praise God, ng Happy Mother's Day po, praise God. Una tigit sa lahat, mga minamahal ko, sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, ating po beloved Mama Dear, siya po ang naging huwaran. Amen. Ng ina ng tahanan sa buong iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, and the beloved children, praise God, sa kanila pong mga anak na ngayon sila po ay magulang na po ang ating beloved mga nanay na po, Amen. Sa ating beloved sweetheart po ng ating beloved ordained preacher, ang ating beloved Ate Det, praise God.
sa lahat ng aking kapo magagawa ng mga beloved mother, mga beloved nanay, praise God. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga anak, yung mga anak, praise God, at ang mga magulang po natin, lalo ang ating beloved nanay, talagang lagi po natin silang idalangin na sila po patuloy na bigyan ng kalakasan. Amen? Na kung wala sila, mga minamahal ko talagang nag-wish ng kanilang buhay yung niliwal po tayo, mga minamahal ko talagang between life and death, talagang hindi po biro. Amen? Hanggang tayo po inalagaan, nung maliit pa lang tayo, halos ayaw nila tayong madapuan ng lamok, madapuan ng langaw, talagang sila po ay nagpupuyat. Grabe, kung isipin po natin, hindi po biro. Amen? Kaya sa mga anak, lagi natin silang panalangin, lagi silang igalang, lagi natin silang mahalin. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. At tayo po'y mag-aral ng salita po ng ating dakilang Diyos. Buksan po natin ang ating pag-aaralan dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 18, talatay 1. Kindly po sa lahat ng ating mga Bible reader. Praise God. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Amen. God bless you sa ating kapo magagawa sa pagbasa ng banal na salita ng ang ating makapangyarihang Diyos ang magpala po sa kanya pong makapangyarihang salita. Purihin ng ating mga Panginoon. Ang ating pong tema sa hapong ito, bigyan po natin ng pamagat, be prayerful. O sa Tagalog, maging mapanalanginin. Purihin ng ating mga Panginoon. Kaya, nung unang panahon, nagsalita ang ating mga Panginoon sa kanyang mga alagad na isang tanglinghaga na sila po'y dapat magsipanalangin lagi upang hindi pumasok yung panlupaypay. Ang pananalangin po, mga minamahal ko, tandaan po natin, hindi lamang po paghingi sa mga Panginoon ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Tulad ng ating dating kaisipan sa kinagisnang relihiyon. Amen? Nananalangin tayo, mga minamahal ko, subalit ang pakinig ng Diyos ay sarado. Walang Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Dahil yung panalangin po natin, hindi po manalangin na dinididig ng ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit? Nasabi ng Biblia, kung ang tao po ay manatili sa kasalanan, kailanman, sabi ng Biblia, ang pakinig ng Diyos, ito po ay magiging sarado. Lahat ng mga tao, kahit yung mga masamang loob, masamang tao, nananalangin din po yan. Amen? Subalit, nasabi ng Biblia, nalalaman natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang taong makasalanan. Subalit kung ang tao ay magiging mananamba at susunod sa kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. Amen? Noon, ganun po yung ating pong buhay, yung pananalangin po natin. Amen? Sa kinagisnan nating reliyon. Kaya po, papasok tayo sa mga malalaking simbahan noon, mga minamahal. Konting oras lang, hindi katulad nito. Amen? Ilang minuto lang, mga minamahal. Kaya pagpasok nating makasalanan, paglabas natin, lalong dumadagdag yung ating kasalanan. Pagpasok natin na mayroong mga problema, suliranin sa buhay, mga karamdaman, paglabas natin, lalong dumadagan sa atin yung mga problema, suliranin sa buhay. Yung kagalingan nating mga karamdaman, tayo po'y nagiging bigo na makamtan natin ang hinihingi natin sa ating malapangin na tayo pagagalingin. Walang tugon ang ating malapangin sa pananalangin. Bakit? Anong sabi ng 1? Pakibasa po, 1:9, ang talatay 31, at Isaias Kapitulo 59, ang talatay 2. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo
versikulo 31. Ganito po sinasabi, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Amen. Isaiah 59, talata 2. Dito po sa aklat ng Isayas 59, ang talata po ay 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Yun po pala, mga minamahal ko, yun dahilan pala. Kaya hindi pala lahat ng nananalangin ay pinapakinggan ng Diyos, tinutugon ng Diyos. Hindi po. Amen. Nasabi ng Biblia na kung tao po, mga minamahal ko, ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ang kasalanan at kasamaan ng tao ang nagpakubli sa kanyang mukha upang siya'y huwag makinig, nagiging sarado ang pangdinig ng Diyos. Walang pagtugon. Amen? Subalit, salamat sa Diyos, mga minamahal ko, tayo po ay tinawag ng ating mga Panginoon din sa totoo at tunay na paglilingkod, mga minamahal ko. Tayo po ay ginawang tunay na mga anak ng Diyos. Magmula nang tayo po ay naglingkod sa totoong Diyos sa gawain ng Jesus Medical Crusade, sinunod natin ang kalooban ng ating malapangin, doon nagsimula na tayo po'y pakinggan ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ang tunay na panalangin, ang kahulugan ng tunay na panalangin, tandaan po natin, ito po ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Na ito po ang tinuturo ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Praise God. Naalala ko po yung patutuo nating mga magulang natin sa ating mga Panginoon nung nagsisimula pa lang ang gawain ng ating mga Panginoon. Ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon talaga sila po'y nagbubuwis ng panahon, nagsasakripisyo. Ang personal na pakikipag-ugnayan, pagpupuri, pananalangin ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon, ating minamahal kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating beloved son pastor, umaabot po ng 14 hours. Mga minamahal, 14 hours, walang hintong pananalangin, nakasama pa po yung pag-aayuno. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Sa katinding pagsubok, kahirapan na dinanas ng buong iglesia, hindi natinag ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Patuloy pa rin siyang nanalangin na isang araw, mga minamahal ko, ang Diyos ang gagawa ng paraan, ang Diyos ang magliligtas, ang Diyos ang tatawag ng mga nananampalataya. Pinakinggan ba siya ng Diyos, ng ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon? 100% pinakinggan sila ng ating mga Panginoon. Bakit? Tayo narito ngayon. Amen? Tayo naging bunga sa grabing pananalangin, pag-aayuno ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya walang tutulad, amen? Walang tutulad sa ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Marami tayong nakikita dyan, amen? Nababalitaan mga nagiging pastor. Subalit, mga minamahal, pangalan lang nila pastor. Subalit, yung tungkulin ng tunay na pastor, hindi nila ginagawa. Amen? Nasabi nga ng Malapanginoon, ang tunay na pastor na binigay ko, yung buong buhay nila, ibibigay nila sa kanilang mga tupa. Nandun lagi sa panalangin at pag-aayuno. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya walang tutulad sa ating mga magulang, sa ating mga Panginoon. Kaya sa tuwing tayo dumadalangin, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga pagkakamali, nandun pa rin ang pagtugon ng Diyos. Bakit? Sa katotohanan, mayroong nananalangin, nagpupuri, nag-aayuno araw at gabi. Yan po ang hindi alam ng mga ibang kapatiran. Amen? Laging may nananalangin, nakabaka prayer sa atin. Kaya yung mga pagkukulang natin, mga minamahal ko,
hindi po tinitignan ng ating malapangin dahil sa sakripisyo, panalangin, pag-aayuno ng ating mga magulang natin sa ating malapangin, nandun pa rin ang pagtugon ng Diyos sa atin. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Kaya sa pananalangin, mga minamahal ko, dito natin kinakausap ang ating malapanginoon. Sa panahon po natin ngayon, dapat po ang mga mananampalataya, ito po yung dapat unahin nila. Amen? Yung pananalangin. Maraming mananampalataya na nawawala ng pahalaga sa pananalangin. Minsan inuuna nila yung kanilang sariling kapakanan. Amen? Nakakalimutan nila yung pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Yung pananalangin na laging kausapin ng ating malapanginoon. Kaya minsan, pinapahintulutan ng Diyos. Amen? Yung mga pagsubok, mga problema sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan pahintulutan ng Diyos yung sakit na dumapo sa atin. Bakit? Minsan kasi sa mananampalataya, kapag walang problema suliranin sa buhay, mga pagsubok na dinadanas, yung karamdaman, malusog ang kanilang katawan, talagang kung maisip lang manalangin, doon lang sila mananalangin. Amen? Totoo po yan. Nangyayari po yan. Amen? Kung maisip lang manalangin, doon lang sila mananalangin. Kapag very busy sila, nakakalimutan nila yung pananalangin. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos yung sakit sa kanilang katawan. Bakit? Kapag may sakit ka, amen? Talagang walang patid na pananalangin mo. Amen? Halos lumuwa ka sa dugo. Lalo na kapag talagang yung hininga mo hanggang sa ngalangala na lang, yung inahabol mo yung hininga mo, akala mo mamamatay ka na. Amen? Kapag manalangin yung mananampalataya, talagang halos talagang lumuwa sila ng dugo. Amen? Lahat ng pangako, Malapanginoon, kapag gumaling ako, magpapakainit na ako. Malapanginoon, kapag gumaling na ako, dadalaw na ako ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ang nakakalungkot, kapag gumaling sila, ibinigay ng Diyos yung kagalingan, yung pangako, nagiging pangako na lang, nagiging napapako. Walang katuparan. Lahat magsabi, praise the Lord. Yan po ang katotohanan. Amen? Subalit tandaan po natin, kahit wala tayong karamdaman, kahit wala tayong dinadalang mga pagsubok, problema sa buhay, ito po ang tungkulin ng mga tunay na anak ng Diyos na laging manalangin. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Dahil kung makalimutan ng mananampalataya ang pinakamalagang bagay sa kanilang buhay, na laging manalangin upang hindi magkasala. Dahil kapag hindi na nanalangin ng isang Kristiyano, napipigati na po ang Espiritu ng Diyos. Nasasaktan ng ating Malapanginoon. Amen? Subukan mo. Kung mayroon kang magulang, hindi mo nakakausapin yan. Siyempre, magtatanong po sila. Amen? Ba't hindi na ako kinakausap ng aking anak na ito? Parang nakalimutan na ako. Amen? Ganon din ang ating Malapanginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapag hindi na nananalangin ang isang mananampalataya, napipigati ang Espiritu ng ating Malapanginoon. Siya po ay nasasaktan, mga minamahal. Yan po ang katotohanan na dapat po nating malaman. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sapagkat sa malingas na panalangin, napapanatili natin ang banal na Espiritu sa ating puso. Amen? Kaya sabi nga ng Biblia, huwag nating pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Pakibasa dito po sa Efeso Kapitulo 4, talatay 30. Mga taga-Epeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 30. At huwag ninyong
pigatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang napakabait na Diyos. Puri ng ating utos ng ating Panginoon, huwag nating saktan. Huwag nating pigatiin. Napipigati ang ating Panginoon kapag isang mananampalataya nakakalimutang manalangin. Amen? Nananalangin lang siya kapag mayroong pangangailangan sa Diyos. Hindi po ganun ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Kahit hindi mo idalangin yan, kahit hindi mo ingin sa ating alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya kapag hindi ka nananalangin, napipigati ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi mo mamamalayan, unti-unti nang lumalayo ang Santong Espiritu ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya madalas po nangyayari sa mananampalataya, dahil nawawala, nagkukulangan na ng panalangin sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po laro ang panalangin. Ito po'y seryosong bagay na napakalaga. Amen? Ito po ay isang data na panlaban natin sa kaaway, sa demonyo. Amen? Sa mga demonyo. Kaya kapag hindi na nananalangin ng maayos ang isang anak ng Diyos, posibleng magiging alipin muli siya ng pita ng laman hanggang siya po ay maging backslider o tinakwil na at hindi na alam yung ginagawa niya kung ito pa ay masama o mabuti. Amen po ba? Amen po ba? Kaya huwag nawang magiging muli ang lahat. Bago mangyari yan, ingin natin sa ating Panginoon, pagkalooban tayo ng maningas na panalangin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag maging tamad sa panalangin, magmatiyagain sa panalangin. Sabi ng Roma, Kapitulo 12, ang talatay 12, kindly. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 12. 12. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kailangan po pala mayroon tayong pagtitiis, pagtsatsaga sa pananalangin. Amen? Hindi po yung nagsasawa na po tayo sa pananalangin, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Huwag pong kasawaan yung pananalangin. Hindi lang kung mayroon tayong pangangailangan, doon lang tayo mananalangin. Hindi po. Kundi ito po'y dapat nating kasabikan na lagi tayong dumalangin sa araw-araw ng ating buhay. Dahil ang panahon po natin, pasama ng pasama, hindi natin alam kung anong magaganap sa darating na mga araw. Nasabi pa ng banal na kasulatan, ang kalaban natin, mga minamahal ko, ito po'y masamang espiritu na umaalipin sa mga tao. Kaya yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, totoong paglilingkod, mga minamahal ko, yung mga taong hindi naglilingkod sa totoong paglilingkod, sa ating malapang pinaglalaroan sila ng mga masamang espiritu. Amen? Praise God. Ginagawang lalong makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Gustong magbago ang tao, hindi niya magawa. Ang tao'y likas na mabait, mabuti ang tao. Bakit sumasama ang tao? Yung masamang espiritu na umaalipin sa tao, mga minamahal, kaya sumasama ang tao. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kailangan ng tao ang magkaroon ng Espiritu ng Diyos na sabi ng Biblia, kahit ang sino man ay walang Espiritu ng Diyos ay hindi pag-aari ng ating Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Pag-aari ka lang ng Diyos kapag ikaw ay nagkaroon ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya upang manatili ang banal na Espiritu sa ating mga puso, mga minamahal ko, huwag tayong maglikat sa pananalangin hanggang tayo po'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Bago tayo pumasok sa mga trabaho, kung tayo sa bukid,
Mga minamahal ko, amen, bago tayo pumasok sa ating mga eskwelahan, huwag kakalimutan lagi ang panalangin. Bakit? Paglabas mo sa iyong tahanan o kahit nasa tahanan ka, pagtulog mo, mga minamahal ko, nakabantay ang kaaway ng ating Panginoon. Kaya maraming mga tao, pagtulog nila sa gabi, nakalimutan nilang huminga, sila'y nabangungot. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Lalo na kapag ikaw ay lumabas na sa iyong tahanan, nandyan na po yung mga nakaabang panganib sa iyong buhay. Kubalit kung ikaw ay laging punong-puno ng panalangin, lagi mong kinakausap ang Diyos, nandyan lagi ang proteksyon ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa Biblia, mga minamahal ko, mababasa po natin yung taong matuwid na nalangin sa katawan ni Propeta Elias, Propeta Elijah, nung siya'y nanalangin, mga minamahal ko, sa loob ng ilang taon na hindi umulan. Praise God. Nung siya'y nanalangin, mga minamahal ko, dininig siya ng ating Panginoon. Bakit? Ano panalangin niya? Buksan po natin dito sa Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 17 hanggang 18. Kindly po. Dito po sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 5, ang talata po ay 17 hanggang 18. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nananalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, 18. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Si Elias, mga minamahal ko, katulad nating mga parang isang ordinaryong mananampalataya. Subalit, mga minamahal ko, nasabi ng Biblia, siya po ay nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Gaano katagal? Nag-pray siya na hindi uulan, mga minamahal ko, sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Kristo. Katulad ng propeta ng ating Panginoon sa ating huling kapanahunan. Amen? Noong 1992, praise God, May, halos 1 taon ang El Nino sa Pilipinas. Nipatak ng ulan o hamog man simula ng 1991 hanggang 1992. Samantalang alam ng lahat na mayroong 21 na bagyong tumatawid taon-taon sa ating bansa. May dalang mga ulan at pagbaha, hindi lamang tuwing tag-ulan ng Hunyo hanggang Nobyembre, kundi maging sa panahon ng tag-init, Disyembre hanggang Mayo, nag-ayuno ang ating malabanglista upang sawayin. Amen? Ang salot na El Nino. Kung sino po yung nakakaalala, naghamon. Amen? Hinamon lahat ng mga lider ng reliyon sa lahat ng grupo ng pananampalataya na magkaroon ng isang paligsahan sa Luneta na sinasabi kung kanino panalangin ang pakikinggan ng Diyos at umulan. Siya ay tatanghalin na nasa katotohanan at ang iba ay bulaan. Subalit, walang isang tumanggap ng hamon nating minamahal kagalang-galang nating mga pastor, ang propeta ng ating mga Panginoon. Walang sino mang tumanggap. Gayunpaman, nanalangin pa rin ang propeta ng Diyos. Sa pangatlong araw ng krusada, tumugon ang ating buhay na Diyos. Sa pamamagitan ng napakalakas na ulan kasama yung kidlat at kulog, doon natapos ang salot na El Nino. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Totoo, walang pag-aalinlangan ating minamahal kagalang-galang natin pumalapasto katulad ni Propeta Elias, Elijah. Amen? Sa ating huling kapanahunan, siya po ang
propeta na itinilaga sa ating kapanahunan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Alam niyo po, maraming ipinanalangin ng ating malabang lista. Praise God. Naalala ko, dito po sa handbook 1974, ang binatang anak ni Engineer Umalyaw, nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril ng kanyang sentido at halos patay na sa Makati Medical Center. Ito'y ipinanalangin ng kagalang-galang nating imalabing lista, ang propeta ng ating mahal na Panginoon. At kanyang sinabi, sa kapangyarihan ng Diyos, matunaw ang bala sa loob ng utak ng binata. Sa pangalan ng ating makapangyarihang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam niyo po, mga saksi ang mga doktor at nurses doon sa Makati Medical Center. Alam niyo po, mga laking gulat po nila. Yung bala ay naglaho, walang isinagawang operasyon, at ang binata ay naligtas na buhay sa panalangin ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Marami pang mga bagyo, mga lindol na ipinanalangin ng propeta ng ating mahal na Panginoon na natatama sa atin, sa bansa natin, na maraming mamamatay. Subalit sa malingas na panalangin ng propeta ng Diyos, hindi po nangyari sa ating bansa. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Sa katotohanan, alam niyo po, mga minamahal ko, noong pa man, itong bansa natin matagal na sanang sinakop. Amen? Yung mga napipintong mga gera at yung mga nakaabang na panganib, mga salot, yung laging binabalita noong pa man, yung the big one, yung napakalakas na lindol doon nang mangyayari doon sa Metro Manila. Noon pa man yan, ibinabalita na po yan. Amen? Matagal na pong binabalita yan. Mga minamahal ko, nagulat yung mga eksperto, ba't hanggang ngayon, napakatahimik ng ating bansa, ang Metro Manila. Bakit? Hindi alam ng napakaraming mga tao ang totoo, mga minamahal ko. Ang katotohanan, ang buong katotohanan, mayroong laging nananalangin, nag-aayuno. Ang ating minamahal, kagalang-galang natin pong malapastor, ang propeta ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, napipigilan. Nakokontrol sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Mayroong maningas na panalangin ng tao ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Subalit, itong panahon po natin, ito po yung sinasabing nakakatakot na panahon, mapangalib na panahon. Kaya, ipinapangaral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon na itinuturo ng buong tapang sa buong iglesia, sa lahat ng mananampalataya, na huwag talagang makalimot sa pananalangin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat ng hindi nakakaunawa kung ano kahalagaan po ng panalangin. Maraming mga Kristiyano nagbabaliwala na ginagawa ang panalangin, hindi nila binibigyan ng pahalaga. Subalit sa mga totoong anak ng Diyos, ito po ay nagiging numero sa kanilang buhay na laging kasabikan ng higit sa lahat ng mahalaga sa kanilang buhay, sapagkat dito makakaliig, nakakausap nila ang Ama sa langit, ang makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Sa mga totoong mga anak ng Diyos, pinaglalaanan po nila ito ng oras, ng panahon, buong lakas at oras na ginagawa nila ang pananalangin para kabagang hininga na nila ang panalangin na kung wala ito, sila ay mababawian ng buhay. Amen?
para tayong isda, mga minamahal ko. Ang isda, kaya siya'y malayang nakapamuhay, nakalagay po siya sa tubig. Amen po ba? Let magsabi, praise the Lord. Kapag wala sa tubig, ang isda, unti-unting mamamatay. Kapag inilagay mo naman sa konting tubig, manglulupasay. Amen po ba? Ganon din ang Kristiyano. Kapag wala ka na sa pananalangin, nakakalimutan mo na lang magpuri at manalangin. Unti-unti kang mamamatay. Unti-unti kang manglulupaypay, manlalamig. Mga minamahal ko. Lahat magsabi, praise the Lord! Dahil tayo narito nabubuhay, praise God, tayo patuloy na pinangahawakan ng ating mga Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, mga karamdaman dumarating sa ating buhay. Tayo nanatiling nakatayo dahil tayo po ay pinananalangin ng magulang natin sa ating malapang. Tayo nagsusumikap na lagi tayong nananalangin, kinakausap natin lagi ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Purihin ang ating mga Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag nating katamaran ang laging manalangin. Lahat magsabi, praise the Lord. Nasabi ng banal na kasulatan sa awit 34, ang talatay 15, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mata ng Diyos ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay laging nakabukas sa kanilang mga daing. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ating pong basahin. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, versikulo 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kapag pala ikaw ay matuwid na ginagawa mo ang kalooban ng ating Panginoon, ginagawa mo ang kautusan ng ating Panginoon, kahit may sakripisyo, may pagtitiis, patuloy kang naglilingkod sa ating ginagawa mo ang kanyang kalooban, lagi kang nakikipag-ugnayan, lagi kang nagsusumamo, lagi kang nananalangin, ang mata pala ng Diyos ay laging nakatitig sa iyo. Amen! Kapag ikaw ay nananalangin, na sabi ng Biblia, ang pagdinig ng Diyos ay laging nakabukas upang tugunin ang iyong mga pananalangin. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya kapag tayo po ay nasa critical na kondisyon, dumadanas tayo ng mabibigat na problema sa ating buhay, nasa alanganing sitwasyon po tayo, wala tayong ibang gagawin kundi imiyak, magsumamo at manalangin sa Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, ang kanya pong pandinig ay laging nakabukas sa mga dalangin ng mga tuwid. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng mga huling talata, sabi ng Biblia, kung ating babasahin, dito po sa Lucas Kapitulo 21, talata 36, yan po yung mga huling talata na po natin, praise God. Ang Ebanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 36. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal na sabi ng banal na kasulatan ating nabasa, tayo po'y magpuyat, tayo magbantay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Magpuyat sa bawat panahon at tayo magsidaing, laging dumalangin upang kamtin natin at makatakas sa lahat ng bagay na mangyayari sa mundong ito. Amen? Higit sa lahat, mga minamahal, kaya tayo dumadalangin. Ang pinakamahalagang bagay, kaya tayo dumadalangin upang tayo pagpalain na isang araw, biglang darating ang ating Panginoon sa isang kisap mata. Tayo kukunin ng ating Panginoon. Tayo dadalhin sa kanyang kariyan.
tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Yan po yung unang pinakamahalagang dahilan. Kaya inuutusan tayo ng ating mga Panginoon na lagi tayong magtiis, magsakripisyo, magbantay, magpuyat, dumaing lagi, manalangin lagi, upang lagi nating makamtan, laging ibigay ng Diyos ang pag-iingat, proteksyon ng ating mga Panginoon sa magaganap na kasamaan dito sa ibabaw ng lupang ito. Higit sa lahat, upang tayo po ay makasama sa muling pagbabalik ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal ko sa salita ng ating mga Panginoon, na lagi tayong dumadalangin. Na huwag tayong makalimot, mga minamahal ko, makalimutan mo lahat ng mga bagay sa iyong buhay. Huwag lang ang pananalangin sa Diyos. Dahil kapag tayo nananalangin ng taos-puso, tayo po ay naglilingkod ng totoo sa ating mga Panginoong, ginagawa nating totoo ang kanyang kalooban. Para bagang napakalapit ng Diyos sa atin. Parang katabi lang natin ang ating mga Panginoon. Subalit ang nakakalungkot, minsan, maraming mananampalataya, nagkakulangan, hindi na binibigyan ng pansin, hindi na binibigyan ng pahalaga ang napakalagang utos ng ating mga Panginoon. Na tayo magsipanalangin lagi upang hindi tayo manglupaypay, upang hindi tayo manghinaan ng loob. Dahil kung punong-puno ka ng panalangin, sigurado punong-puno ka ng kapangyarihan ng Diyos. Bibigyan ka ng lakas ng loob ng ating mga Panginoon. Bibigyan ka ng pananampalataya. Bibigyan ka lagi ng malawak na pangunawa. Lahat ng bagay maunawaan mo na nangyayari sa iyong buhay. Bibigyan ka lagi ng mapapagpakumbabang puso, mapagpakumbabang isip. Dahil punong-puno ka ng kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal. Kinakausap ba natin ang Diyos ng totoo? O kung mayroon lang tayong pangangailangan, doon lang natin maisip na tayo dumalangin at kausapin natin ang ating mga Panginoon. Ayaw ng ating mga Panginoon na kapag lang mayroon tayong pangangailangan, doon lang natin maisip na siya ay ating kausapin, na siya tayo dumalangin sa Kanya. Kundi, mga minamahal, tungkulin natin, mga tunay na mga anak ng Diyos, na lagi tayong dumalangin, lagi tayong magsipanalangin lagi, upang lagi tayong malapit sa Diyos. Higit sa lahat, tayo nalalangin, upang tayo pagpalain, makarating sa langit. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo, awitan natin ang ating mga Panginoon. Gawin nating panalangin ang awiting ito. Hallelujah! Hallelujah! Na makarating sa iyong piling. Hallelujah! At ang pasanin ay iyong pawin. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah! Ang panalangin ay pagpalain, makarating
kausapin natin ang ating mga Panginoon. Labihin natin ang presensya ng ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa oras na ito, ang Diyos ay nakatungay sa atin. Minamasdan tayo ng ating mga Panginoon. Kung tayo seryosong dumadalangin sa Kanya, seryosong sumasamba sa Kanya, seryosong nagpupuri sa Kanya, palangin na makarating. Iman, hallelujah! At pampasanin. Hallelujah! Hallelujah! Mga minabalang Diyos, nabuhayan na sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kung kaya nating manikluhod po tayo, magsumamaw tayo sa Diyos. Hallelujah! Kung magsusubikan at Hallelujah! magtatapan sa paglilingkod, Ang panalangin ay pagpalangin. Hallelujah! Purihin ka ba ng Panginoon? sa iyong piling at ang pasanin. Hallelujah! Ang Diyos na buhayan na sa ating kalagitnaan. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako Ikaw, O sa Diyos, langit na mga minamahal, ligaya, sa oras na ito, nakatungay ang ating mga Panginoon. walang Siya'y nakatitig sa atin. anong saya ang Jesus, hallelujah! panalangin ay pagpalangin. Purihin ka ba ng Panginoon? Napakabuti mo yan. Sa iyong piling Hallelujah! ang pasanin, Lord, ang iyong ang Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalangin Hallelujah! na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong purihin. Hallelujah! Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin Ay ang Diyos ay narating kalagitnaan, mga minamahal. na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong purihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Purihin ang ating banal Panginoon. Habang nakaramdaman natin ang napakatamis na presensya ng ating banal Panginoon. Alam ko po, mga minamahal ko, sa oras na ito, ang Diyos ay nakatungay sa atin. Lord, hallelujah, hallelujah. Nasa ating pananalangin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Ang Diyos ay napakalapit sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na alam ko po, mga minamahal, mayroon tayong pangangailangan. Mayroon pangangailangan ng bawat isa. Wala pa tayo dito sa sambahan ng ating mga Panginoon. Nasa patangatahanan tayo. Hindi pa bumubukay ang ating mga bibig upang ating sambitin. Ang ating mga pangangailangan, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan.
Siya'y makapangyarihang Diyos. Siya'y buhay na Diyos. Hallelujah! Dating pinaglilingkuran. Siya'y Diyos na tumutugon ng panalangin. Kayang ipagkaloob ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Siya ang ating Ama sa langit. Mapagkamahal na Ama sa langit. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At kung ako ay nasa langit, Sa oras na ito, mga minamahal ko, mapatuloy natin inaawit ang awiting ito. Hallelujah! Ang nagdaan, Sabihin natin na tayo mangawakan ng ating mga Panginoon. Na tayo makapanatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Dalangin nating dalangin na tayo pagpalain na isang araw na ating makapiling ang ating mga Panginoon. Ang panalangin ay magpalain mo na makarating. Praise God, sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. ang pag-ibig mo, Jesus. Ay sa Purihin ang ating mga Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga minamahal ko, habang patuloy natin nararamdaman ang napakatamis na presensya ng ating mga Panginoon, huwag nating pigilan ng ating mga luha ay pumapatak sa ating mga mata. Yan po ang tanda ng ating mga dalangin. Ito'y tinugunan ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, praise God, tayo magsumamo. Kung kaya nating maniklood po tayo sa oras na ito. Tayo lahat ay manalangin at tayo magsumamo sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin, taas natin ang ating mga kamay. Nasabi ng Banal na Aklat, ibig ng ating mga pangkaitay, dumadalangin, unang Timoteo, Kapitulo 2, talatay 8, ibig ng ating mga kapag tayo dumadalangin, nakaunat ang ating mga kamay. Praise God, hallelujah. Nais ng ating mga Panginoon, iunat natin ang ating mga kamay, itaas natin ang ating mga kamay patungo sa kalangit. Mga minamahal, tayo lahat ay manalangin. Opo, dakilang pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa oras na ito, lubos po kaming nagpapakawa, minsanan pa, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, Mahal na Panginoon, sa oras na ito, marapatin mo lahat ng aming mga inaing madalangin. Ito'y makabuo sa tronong biyaya sa kalangitan. Una, tigil sa lahat, patuloy po namin dinadalangin ng kalusugan, kalakasan, mahabang buhay. Ibigay mo po sa aming minamahal kagalang-galang namin, Mahal na Pastor, and the beloved children, Mahal na Panginoon, patuloy mong ibigay ang katatagan, kalakasan, karunungan, mahabang buhay. Hallelujah. Grandchildren, great-grandchildren, Mahal na Panginoon, lahat ng mga manggagawa mo sa lahat ng mga gagawa mo sa buong mundo, Mahal na Panginoon, hallelujah. Dinadalangin po namin, patuloy mong bigyan din ng katatagan, kalakasan, Mahal na Panginoon, ang aming beloved Odon Preacher sa dako ng Dubai, Mahal na Panginoon, ikaw po magbigay sa kanya ng hallelujah, kalakasan, Mahal na Panginoon, patuloy mo siyang pag-ingatan, Mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, dinadalangin namin ang aming bansa, Mahal na Panginoon, hallelujah. Nawa maghari pa rin ang katahimikan sa aming bansa. Alam po namin lahat ng bagay, kontrolado mo, Mahal na Panginoon, dahil ikaw makapangyarihang Diyos, Mahal na Panginoon, huwag mo munang paintulutan, alang-alang pa sa maraming maliligtas, Mahal na pintong mga panganib sa aming bansa, mga salot, Mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin ang pangangailangan ng mga anak sa oras na ito. Nakikita mo po, kagalingan ng mga karamdaman, ipagkaloob mo po sa malang kaparaan ng kalutasan ng aming problema, ipagkaloob mo po, Mahal na Panginoon,
Panginoon, hallelujah, katatagan ng aming pananampalataya, mana Panginoon, ipagkaloob mo po, Diyos, hallelujah, kalakasang espiritual, igit sa lahat, ihanda mo kami sa muling napakalapit na pagbabalik, mana Panginoon, hallelujah, pangawakan mo po kami, mana Panginoon, iligtas po maraming mga tao, nangangailangan ng kaligtasan, lahat ng mga bubuo ng mga awit, manunugtog, patuloy mo kaming pangawakan, gamitin hanggang sa muling pagbabalik, lahat ng mga baguhan ng binungan ng Banal na Kusada, patuloy mo silang panghawakan na sila magpatuloy hanggang sa muling mga pagbabalik. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po ay magkaroon ng masiling, praise God. Tayo sumampalataya, magtiwalang lubusan sa ating malapang, huwag tayong mag-alinlangan at ating sampalatayanan sa oras na ito. Ang propeta ng ating malapang siyang naglilihan sa atin, yan po, sampalatayanan po natin kung mayroon tayong karamdaman. Isang kamay, ilagay natin sa katawan, nandun po ang ating mga karamdaman. Bahagi ng ating katawan, nandun po ang karamdaman. Isang kamay, taas natin. Kung mayroon tayong mga problema dinadala, praise God, dalawang kamay, itaas po natin. Praise God, nakaramdam tayo ng palulupaypay, panlalamig, dalawang kamay, patong natin sa ating ulo. Kung mayroon tayo pong natitirang mga bisyo, praise God, mga mahalay na salita pa na lumalabas sa ating bibig, dalawang kamay, patong natin sa ating bibig, praise God. Sawayin po natin lahat yan. Yan lahat ay gawa ng kaaway ng ating mga. Sama po tayong dumalangin, praise God. Dakilan o pagpala po naming Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa Pangulang Dalangin namin minamagkagalang-galang namin malapasto sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway, tinataboy, pinapalayas lahat ng mga masamang espiritong karamdaman, masamang espiritong panlupaypay, panlalamig. Lumayas kayo masamang espiritong mga bisyo. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Incurable sickness, all kind of sicknesses be healed. Complete healing in the mighty name of Jesus. Problem be solved. Vices be gone. Be still, strong and be blessed. Be strong and be blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Pag-alinlangan, palalamig, lumayas kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataon pong ito, mga minamahal, tayo po'y tumayo na po, praise God, at tayo po'y magpaabot ng taus-pusong pasasalamat, ating sampalatayanan, praise God, na yung ating mga dalangin, yan po'y tinugunan ng ating malapay. Ipabot natin ang mataas na pagpupuri, pagpapasalamat. Tayo po ay seryoso, huwag tayong magbiro, buong lakas, buong puso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Dito na po nagtatapos ang salita ng ating pagkabilan. Kung mayroon tayong mga baguhan,